Sumigaw si Rexon sa likuran niya. Kung hindi ka makikipagtulungan sa akin, mas masahol pang buhay mo sa hinaharap. Huminto siya. Hindi na nagsalita at naglakad na palayo. Naglakad si Sarah patungo sa gilid ng isang lawa at umupo na puno ng lungkot. Bakit sinasaktan siya at pinaglalaroan ng mga tao? Ngayong wala naman siyang ginawang masama. Ang iba sa kanila gusto pa siyang patayin. Nagsara siya ng kanyang mga mata at nakaramdam ng labis na pagod. Pagkatapos ng hindi tsak na tagal ng oras, tumunog ang telepono niya at kinuha niya to. Hello, Miss Loizaga. Walang pera sa account ng tatay niyo. Ang ospital ay tumatawag upang hikayatin silang magbayad. Tahimik si Sarah ng sandali at sumagot. Darating ako kagad. Naghihintay pa rin ang kanyang ama sa ospital at kailangan ni Sarah na magpakatatag. Inayos niya ang kanyang buhok at damit at ngumiti habang tinutulak ang pinto ng silid ng kanyang ama. May check-up ang kanyang ama ng mga oras na yon. Nakaupo lang ama at naging masunurin. Simula nang maoperahan ito, nakaapekto ang anesthesia sa katinuan nito. Marami itong nakakalimutan. Maraming hindi maalala. Nang makita si Sarah na pumasok, nagdala to ng mansanas sa kanya. Para sa'yo, tumingala siya at nakitang mansanas sa kangumiti. Ang kanyang ama ay mabuti kahit pa may pinagdadaanan ito. Kaya labis ang pagmamahal niya dito. Lahat ito ay dahil sa sobrang pagmamalasakit at bait nito. Na pinayagan ng kanyang tito Alan na makabalik sa kumpanya na nagdulot sa mga trahedya sa huli. Dok, okay lang ba ang aking ama ngayon? Tanong niya sa doktor. Sumagot ang doktor. Ayos lang siya. Ito ay isang routine check-up lamang. Nakahinga si Sarah ng maluwag at umupo sa silid upang balatan ang isang mansanas para sa kanyang ama. Hinaplos ng kanyang ama ang kanyang ulo at ngumiti na parang walang problema. Sa mga sandaling ito, naramdaman ni Sarah na walang halaga ang anumang bagay sa mundo. Basta't maayos ang kanyang ama, lahat ng mga material na bagay na yun ay hindi na mahalaga. Bigla siyang gumawa ng desisyon. Kinabukasan nakatanggap siya ng isa pang tawag mula kay Onesto. Tahimik siyang nakinig ng ilang sandali dito at pagkatapos ay sinabi niya, Tito Onesto, gusto kong mag-file ng bankruptcy sa lalong madaling panahon. Ngayon si Aurora ang nasa likod nito upang paghigantihan siya. At sa mga paraan nito, hindi siya nito basta-basta titigilan. At hindi pa rin bumubuti ang kalagayan ng kanyang ama. Hindi niya maayos ang kumpanya. Nasa harapan ng mga jackal at nasa likod ng mga tigre at leopard. Sa halip na mahuli sa krisis at kaguluhan, mas mabuti pang mag-file ng bankruptcy. Para wala ng gulo, wala na namang mahahabol ang mga ito sa kanyang ama kapag nag-file sila ng bankruptcy. Meron din siyang isang studio at sapat ang buwan ng kita nito upang suportahan siya at ang kanyang ama sa araw-araw na pangangailangan. Tungkol sa mga shareholders ng kumpanya, maaari na lamang niyang sabihin ng pasensya na. Isa lamang siyang 23 taong gulang na babae at hindi niya kayang iligtas sa mga ito sa pagbagsak. Wala siyang alam sa pagpapatakbo ng negosyo, ngunit sa kasong ito, paano magiging handa ang mga shareholders ng kumpanya? Nagalinlangan si Onesto sa suggestion niya. Kung ang kumpanya ay magbabankrupt lahat sila, ang mga shareholders ay magdurusa. Ang mga bahagi sa kanilang mga kamay ay magiging walang halaga na piraso ng papel. Walang kabuluhan ng kanilang pinaghirapang lahat sa mga nakaraang taon. Kaya't ang mga shareholders ay nagalit at dinikdik ang mesa. Hinihiling kay Sarah na pumunta sa kumpanya upang bigyan sila ng paliwanag. Inisip niya na kailangan nila itong pag-usapan ng harapan, kaya pumayag siya. Bumalik si Sarah sa kumpanya at isang grupo ng mga agresibong shareholders ang nakaupo sa conference room. Pagkapasok niya, narinig niyang may isang shareholder na nagsabi, Hindi ko alam kung bakit ganito katigas ang ulo mo. Maliwanag na basta't bumalik ka kay President De Vera, may tatayo mo ang ating kumpanya. Yun din ang ibig ko sabihin, sa kasong ito, kailangan pumunta sa kanya. Kahit na kailangan mong lumuhod at magmakaawa, wika pa ng isa. Iha, huwag kang masyadong nagmamadali. Nag-aalala ka lang sa iyong sariling dangal at ugalit hindi mo iniisip ang pera ng ibang tao. Ito ang aming pinaghirapang pera, daang-daang milyon. Sinasabi mo lang na ayaw mo na. Hindi namin matanggap yon. Asik na isa pang lalaki sa kanya. Ikaw ay bumalik kay Mr. De Vera at humingi sa kanya ng mamumuhunan na kaunting pera sa kumpanya o ibalik mo ang aming pinaghirapang pera. Punong-puno ng magulong boses sa mga tenga niya. Parang itim na alon na handang lumunod sa kanya. Hindi na nagkukunwari ang mga shareholders at tahasan siyang inuutosang bumalik kay Zephyr at ibenta ang kanyang katawan para iligtas ang kumpanya.
Tahimik na naghihintay si Sarah na matapos nilang magmura at saka siya nagsabing, ang kumpanyang ito hindi ko pag-aari kung hindi sa aking ama. Siya'y kasalukuyang nasa isang ospital at hindi na makapag-isip ng maayos. Matutulungan mo kami pero ayaw mo kaming tulungan. Kailangan mong isamang buong kumpanya sa pagbagsak, hindi ba? Wala nang pasensyang shareholder na makinig sa kanya at inabala siya sa pagsasalita. Oo, basta siya'y bumalik kay Zephyr. Mamumuhunan to para iligtas ang kumpanya, ngunit kung mangyayari yon, mawawalan siya ng kalayaan. Mula noon wala na siyang naging desisyon na hindi nito pinapakialaman. Pati pangangabit nito hindi niya mapigilan. Kakatapos lang niya magpaanal at talagang ayaw na niyang bumalik sa lalaking possessive na iyon. Kung hindi mo kami bibigyan ng kasisiyang sagot sa araw na to, huwag mong isipin na makakalabas ka. Tumingin ang mga shareholders sa kanya na may galit at hinarangan ng pinto. Hindi rin siya tinulungan ni Honesto. Sa kalaunan, tungkol ito sa kanyang sariling ari-arian. At walang sino man ang magiging ganong kabait na hayaan siyang makaalis. Napapaligiran si Sarah na isang grupo ng mga tao at hindi makapagsalita. Iha, anong iniisip mo? Tanong ng isang shareholder sa kanya. Ano bang nangyari sa inyo ni Mr. De Vera? Napakagaling at gwapo niya. Ilang babaeng gustong makasiping siya pero hindi makaya. Habang ikaw ay napaka-arogante dito at nais pang ilagay ang kumpanya sa panganib at hayaan kaming bumagsak na tila mga ibong binabaril? Tama, bukod dito ang dahilan kung bakit naging ganitong Loizaga Group ay dahil sa iyong Tito Alan. Itinulak niya ang iyong ama kaya na-ospital at naglik ang balita na naging sanhi ng pagbagsak ng presyo ng stock ng kumpanya. Lahat kami walang kasalanan. Dapat mong isipin kung gaano kahirap ito para sa amin. Ang buong buhay at ari-arian ni nakataya dito. Isang grupo ng mga taong sabay-sabay na nagsasalita, humihiling sa kanya, na sumukot bumalik para pakiusapan si Zephyr. Naguguluhan ang isip ni Sarah. Sa mga sandaling yon parang siya'y namanhidnat na isip na lang na mamatay. Ngunit sa oras na, ang sinulid sa kanyang isipan ay malapit ng maputol, bumukas ang pinto ng silid. Tumayo si Rexon sa pintuan. May bahagyang ngiti sa kanyang kaakit-akit na mga mata. Bakit ang saya-saya dito? Alam ba ninyo na pupunta ako upang mag-invest sa inyong kumpanya? At naghihintay kayo sa akin dito? Nagbulungan ng mga tao doon. Ano sinasabi niya? Dumating siya doon upang mag-invest? Tumingin ang lahat kay Sarah na hindi nagsasalita. Ngunit alam ni Rexon kung anong nangyayari. Dumaan din siya sa kumpanyang ito kahapon at sinabi niyang nais niya mag-invest sa kanilang bagong proyekto. Agad siyang sinalubong ng mga tao at pinakitang plano ng proyekto sa kanya. Ngayon siya na lamang ang nag-iisang straw na makakapagligtas sa kumpanya at ang lahat ng mga tao ay tinuturing siyang Diyos ng kayamanan na bumagsak mula sa langit. Ngunit pagkatapos niyang tingnan ng proyekto, bahagya siyang ngumiti. Gusto ko makipag-usap muna kay Miss Loizaga. Tumingin ng lahat kay Sarah. Bago lumabas sa mga tao, lahat ay tinapik siya sa balikat at sinabing, dapat niyang pakitunguhan ng mabuti si Rexon at huwag niyang gagalitin ng lalaki. Dalawa na lamang sila sa conference room. Nakaupo si Rexon ng patamad sa upuan, nakakross ang mahahabang mga binti. Kamusta? Napag-isipan mo na ba? Anong dapat ko pang pag-isipan? Bumaba ang mga mata niya sa sahig. Mahaba ang kanyang pilik mata, ngunit maputla ang kanyang mukha. Kaya't lalo siyang mukhang kawawa. Itinaas nitong kanyang babat sinabi na may kabaitan. Makipagtulungan ka sa akin. Tulungan mo kong kunin ng isang bagay mula kay Zephyr. At bibigyan kita ng konting pera mamaya. At kayong dalawa ng iyong ama ay makakapamuhay abroad. Dahil hindi na kumbinsi si Sarah kahapon na makipagtulungan kay Rexon, nagpalit ng diskarte ang lalaki. Maaari kong tulungan ng iyong kumpanya at bibigyan ka pa ng dagdag na halaga ng pera. Nagmumukhang nag-alala ang mukha niya. Nag-iilusyon na rin si Rexon kung paano mapapaalis sa posisyon si Zephyr. Ngunit wala sa isip ni Sarah ang ganitong idea. Ibinuka niya ang kanyang mga labit sinabing, naiisip mo na ba kung ano ang mangyayari kapag nabigo ka? Kung malaman ni Zephyr na nais mong gawan siya ng masama, sa tingin mo ba'y palalampasin ka niya? Kung ganon maglaban kami hanggang sa kamatayan, tama ng paghahari-harian niya, panahon na upang maghiwalay ang aming pamilya. Sinabi ni Rexon nang walang kaproble-problema at nagpatuloy o maaari natin siyang lasunin. Ang klase ng lasa na walang kulay at walang amoy na chronic poison, ilagay ng konti sa kanyang pagkain araw-araw at kapag natapos na, magkakaroon siya ng masamang kondisyon at hindi kanya mahahabol. Sa ganitong sitwasyon, magiging tunay kang malaya at makakalipad ka. Nararamdaman ni Sarah na sobrang baliw pala sa Rexon. Nagmumukhang nag-aalala siya at sinabing, hindi ko yan gagawin. Nasa lahi pala talaga ng mga to pagiging abnormal.
Tumayo si Sarah upang umalis ngunit tinawakan ni Rickson ang likod ng kanyang kamay. Ang tono nito ay puno ng kasamaan. Sarah, kung ayaw mong isipin ang tungkol sa iyong sarili, dapat mong isaalang-alang ang iyong ama. Nagtaka siya at lumingon sa lalaki. Anong ginawa mo sa aking ama? Wala na siya sa ospital? Bahagyang ngumiti itong kanyang mga mata ay puno ng kasamaan. Parang nakakita siya ngayon ng isang demonyo sa anyo nito. Nagtaka siya at kagad na kinuhang kanyang cellphone upang tawagan ng nurse. Ah! Sumigaw ang nurse at naguguluhan. Miss Loizaga, hindi ba't pinadala mong isang tao para asikasuhin ang discharge procedures para sa iyong ama? Nakuha na siya dito. Nagbagong mukha niya at galit na binalingan si Rickson. Ano bang gusto mong gawin? Alam mo ba kung gagawin mo to? Maaari akong tumawag ng pulis upang arestuhin ka. Okay, pumunta ka at i-report ito. Ngunit kung i-report mo to, maaaring makuha mong katawan ng iyong ama. Pero kahit patay ng iyong ama, hindi niya matutuntun na akong pumatay sa kanya. Wala ka namang ebidensya, kaya paano mo kung ipapakulong? Lalong nagmukhang demonyong lalaki kasabay ng kakaiba nitong halakhak. Rexon, wala ka talagang takot sa batas. Umiiling siya sa galit at gusto na niyang patayin ng lalaki sa kanyang nararamdamang puot. Namumulang kanyang mga mata. Suot ng labis na pag-alala at pagkabisit sa kaharap. Naglalaro to ng ballpen sa kamay at tamad ng ngumiti. Oo, ngayon ang unang araw na nakilala mo ko. Alam mo ng mga kaya kong gawin. Ano sa tingin mo? Makikipagtulungan ka pa ba sa akin? Humugot ng malalim na hininga si Sarah at tumingin sa kanya. Bakit hindi ka nalang humanap ng iba? Ayaw kong gawin ng ganitong bagay. Hindi mo ba ako kayang tantanan? Sinong nagsasabi sa akin? May bahagyang kadiliman ang lumabas sa mga mata nito. Hindi makakalapit sa kanya ang iba. Si Sarah lang ang tanging nakakalapit kay Zephyr kahit saan ito magpunta. Kaya alam ni Rickson ang babaeng ito ang tamang tao para sa kanyang plano. Si Sarah lamang ang nag-iisang nakakasalang kay Zephyr dahil dito si Rickson ipatuloy na nagmamasid sa babae. Nang hayagan at lihim simula nang siya'y bumalik sa Pilipinas. Sinusundan niya ito saan man ito magpunta. Napansin niya na iba ang tingin ni Zephyr dito dahil din sa babae ang emosyon ni Zephyr ay labis na nagbabago, maging ito man ay galit o nagsiselos. Labis tong mararamdaman ngayon. Kaya't si Sarah ang kanyang sandata upang manalo. Nagsalita si Sarah na tila nawawala na ng pag-asa. Talagang ayaw kong gawin ito. Hindi ko kaya. Napakahirap ng sitwasyon ko ngayon. Tinutukan ni Rickson ang tingin ng kanyang muka sa loob ng ilang segundo. At sinabi ito na may ngiti. Hindi pwede, kailangan mo lang na bumalik sa kanya at tulungan akong makuha ang ilang bagay at pagkatapos noon, aayusin ko ang iyong ama na makaalis sa ibang bansa at aayusin ko din ang iyong papeles para makasunod ka na sa kanya. Wala siyang ibinigay na pagpipilian kay Sarah. Ito ay pagbabanta sa buhay ng ama nito. Matapos umalis si Rickson, pumunta si Sarah sa ospital upang muling kumpirmahin kung wala nga doon ang kanyang ama. Talagang nailipat ang kanyang ama ng tuluyan. Wala nga ito doon. Sinuri niyang mga surveillance camera at nakakita lamang ng ilang tao na may suot na sombrero at mask at hindi niya maaninag ang kanilang mga muka. Gusto sanang tawagan ni Sarah ang mga pulis, ngunit tila si Rickson ay lihim na nagmamasid sa kanya at nagpadala sa kanya ng mensahe. Kung ayaw mo mapahamak ang iyong ama, huwag kang tatawag ng pulis. Tila nagyelong puso niya sa mensahe nito. Maliwanag na pagbabanta yun. At base sa obserbasyon niya sa pamilya de Vera, ang magpipinsang iyon ay may lahing mga baliw. Ang tati na lamang niyang nag-iisa niyang kasama sa buhay at makakatuwang niya mag-alaga sa kanyang magiging anak. Muli siyang tumanggap ng mensahe mula kay Rickson. Bumalik ka kay Zephyr at tulungan akong hanapin ang project document para sa FH-221. Hawak ni Sarah ang kanyang cellphone at muli nakatanggap na naman siya ng isa pang mensahe. Isang linggo lamang ang ibibigay kong palugit sa iyo. Pumasok ang malamig na hangin at nanginginig siya na parang siya'y nagyayelo. Sa isang malamig na gabi, bumaba siya mula sa sakyan at walang emosyong pumasok sa kanilang villa. Ibinagsak niyang bag na hawak niya sa sofa at umupo ng pasalampak. Ayaw niyang makasakit ng sinuman, ngunit hindi siya pinapayagan ng mga masamang taong sakta ng kanyang ama. Pumikit siya. Iniisip ang lahat ng bagay sa kanyang isipan. Sa wakas, binuksan niya ang kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat, hindi siya maaring sumuko. Meron pa siyang isang linggo upang hanapin ang kinaroroonan ng kanyang ama at iligtas ito. Sa pag-iisip na ito ay may liwanag ng determinasyong lumitaw sa kanyang mga mata. Oo, hindi siya dapat sumuko hanggang sa huli. Umakyat siya sa itaas, pumasok sa banyo.
Naghugas ng buong katawan, nagpalit ng suot na pink suit, naglagay ng pink diamond bracelet at diamond ring. At pagkatapos ay sumakay ng taxi patungo sa villa ni Zephyr. Ngayon kailangan niyang makipagtulungan na muna kay Rickson. Dahil alam niyang nakamasid ito sa dilim, upang hindi magbigay ng babala sa kaaway, kailangan lamang niyang makinig sa kanya sa ngayon. Makalipas ang 10:00, isang Bugatti ang dahan-dahang pumasok sa bakuran ng villa sa Rizal. Huminang mga ilaw nito, isang payat na figurang bumaba mula sa sasakyan, naglakad ng ilang hakbang at tumintong nakasuot ng leather shoes. Sa mga hagdang bato ng villa, nakaupong isang payat na dalaga na may mahahabang buhok na nakalatag sa sahig. Niyayakap niya ang kanyang mga tuhod na tila natutulog o parang isang tuta na walang gustong pumulot sa malamig na hangin. Tumingin si Zephyr sa babae, ang kanyang malamig na mga mata ay bahagyang nagbago. Lumapit siya at binuhat to. Nang pangkuin niya ang babae, nagising to. Ang kanyang gwapong mukha ang bumunga dito. Bumalik ka na. Bakit hindi ka pumasok sa loob? Sumisikip ang puso ni Sarah at mahinang sinabi. Hindi nito ang aking tahanan. Bakit hindi? Ito'y palaging magiging iyong tahanan. Bahay mo to. Dito ka nakatira kaya anumang oras maaari kang bumalik dito. Dinala siya ni Zephyr sa loob, pumunta sa silid tulugan. Inilapag siya sa sofa. Inalis nito ang mga botones ng cuff at nagsimulan tanggalin ang suot na tie. Kumilo si Sarah at tinanggal ang suot nitong tie. Nagulat si Zephyr at tumingin sa kanya. Hindi siya nagsalita kung hindi nakatuon lamang sa pagtanggal ng tie, na tila lubos na siyang sumusuko. Matapos matanggal ang tie, pumunta siya sa clock room at kumuha na isang set ng pajamas para sa lalaki. Lahat ay tila tulad ng panahon na sila'y bagong kasal pa. Ang mga mata ni Zephyr ay paulit-ulit na nagbagot sa wakas, kinuha niyang kanyang pajamas at tahimik na nagpunta sa banyo upang maligo. Matapos maligo, lumabas siya na nakasuot ng purong itim na pajamas. Ang kanyang tuwid na mga binti, ang matipuno niyang dibdib na bahagyang nakikita at ang kanyang buhok na basa ay lahat ay nagbigay sa kanya ng sobrang sexing anyo. Hindi makatingin si Sarah sa kanya. Umalis to upang kumuha ng tuwalya at maingat na pinunasan ng kanyang buhok. Pagkatapos ay tinulungan siyang patuyuin ito. Nang matapos ang lahat ng ito, umuputong muli ng tahimik, hindi nagsasalita. Nakita niyang katahimikan ng babae, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Tinaas ang kamay, hinila to sa kanyang mga bisig at yumuko upang tingnan ang kanyang maputlang mukha. Anong ginagawa mo? Tanong ni Sarah. Hindi kayang tumingin sa kakit-akit na katawan nito. Ang mga mata ni Zephyr ay mabigat, tinitingnan siya sa mga mata na parang nais itong makitang malinaw kung anong kanyang iniisip. Ano ang ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Tila naguguluhan siya sa katanungang iyon. Umuwi ka ngayong gabi. Anong ibig mong sabihin nito? Tumutok ang mga mata nito sa kanya. Babalik ka na ba sa akin? Nang dumating si Sarah, orihinal niyang balak ay ang lokohin to. Ngunit ngayon sa harap nito naramdaman niyang medyo nainis siya. Puno ng sama ng loob. Dahil sa mga pinsalang ito, wala siyang magawa. Puno ng sama ng loob at tinanakit kaya nabago pa siya makapagsalita na mula ng kanyang mga mata. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Zephyr habang tinitingnan ang kanyang mga luha. Nagsalita siya na may kasamang paghikbi. Gusto ko lang umiyak. Umiyak ka araw-araw. Sagot ni Zephyr sa kanya at nagdala ng tissue para punasan ang kanyang mga luha. Lalo pang nagdalamhati si Sarah at humikbi ng mas malakas. Naghintay si Zephyr ng ilang sandali. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi na walang mga luha ni Sarah. Sa huli sinabi niya, huwag ka nang umiyak. Hindi mapahindian ni Sarah ang kanyang mga luha. Pula ang kanyang ilong at sobrang kawawa ng kanyang itsura. Ngumiti si Zephyr. Bigla ka na namang naging mabait ngayon. Nang gabing iyon, hindi siya gumawa ng kahit na ano sa babae. Sinabi niya na magpahinga na si Sarah sa master's bedroom at siya naman ay sa study room na tulog. Kinabukasan, nasa kalagitnaan ng tulog si Sarah na marinig niya na may kumakatok sa pinto. Mr. De Vera, gising ka na ba? Isang matamis at malambing na boses ng babaeng narinig niya mula sa labas ng pinto. Babae, nagtaka siya sa sandaling iyon. Bumangon, suot ang kanyang nightgown at binuksan ang pinto. Sa labas ay isang babaeng nakasuot ng pink na suit, may maliwanag na mga mata at puting ngipin. Maganda at kaakit-akit at halos katulad ng kanyang anyo. Ang taong ito ay si Clara, ang bagong sekretarya ni Zephyr, na nakilala niya sa golf club 2 araw na ang nakalipas. Na makita siya si Clara, ay natigilan na sandali at nagtanong, "Sino ka?" Nasa gitna ng pagkabigla si Sarah nang bumukas ang pinto ng study room sa tabi niya. Lumabas si Zephyr. Inaayos ang kanyang mga mangga sabang sinasabing, "Pumunta ka na't maghintay sa akin sa ibaba," sabi niya sa babae. "Okay, sir." Sumagot si Clara na masunurin at tumarap sa hagdanan upang bumaba.
Nakanguso si Sarah at tumingin sa kanya. Hindi nagsalita si Zephyr kundi lumakad siya papunta sa cloakroom. Kumuha ng tie at tumayo sa harap ng salamin upang isuot ang kanyang tie. Nakatayo si Sarah sa tabi niya na parang wala sa sarili. Ang presensya ng babae hawig na hawig niya noon pero hindi na niya iyon dapat pang isipin. Narito siya para sa kanyang ama at wala nang iba pang dahilan sa pag-iisip nito. Bumuti ang kanyang pakiramdam. Sa anumang kaso ay ayaw niyang bumalik kay Zephyr. Wala siyang pakialam kung ang kasalukuyang sekretary nito ay si Clara o si Marie Chris. Ilang beses na itinali ni Zephyr ang kanyang tie ngunit hindi siya nasiyahan. Kumunot ang kanyang noot tumingin kay Sarah. Bakit ka nakatayo dyan na para bang naguguluhan? Nagbalik si Sarah sa katinuan at sumulyap sa kanya. Tumingin din siya. Sa dito pagkatapos ay binaba ang kanyang mga mata at tumingin sa tie sa kanyang kamay. Naintindihan ni Sarah ang kanyang ibig sabihin. Lumapit ito, kinuha ang tie mula sa kanyang kamay at tinulungan siyang itali ito. Sa buong proseso tahimik na pinanood ito ni Zephyr. At nang matapos na nitong itali ang tie, tinanong niya ito. Babalik ka ba mamaya dito? Tumango siya, ngumiti si Zephyr. Hinaplos ang kanyang ulot umalis. Nakatayo si Sarah doon at naghihintay ng kaunti. Nang marinig niyang tunog ng makina ng sasakyan sa labas, nagbihis siya at lumabas ng silid tulugan. Paglabas niya na silid naramdaman niya na may mali. May dalawang bodyguard na nagbabantay sa pinto ng study room ni Zephyr. Kumunot ang kanyang noo habang naglalakad siya pababa. Sa unang palapag, may ilang bodyguard din na naglalakad sa bakuran, tila nagbabantay sa sinuman. Walang mga taong ito kahapon, ngunit nandito sila ngayon. Maaari nagbabantay sila laban sa kanya, pinagtawanan niya ang kanyang sarili. Inisip niyang mabait si Zephyr kagabi, ngunit nagduluto ng ganitong sitwasyon ngayong umaga. Ma'am, lumabas si Aling Lydia mula sa kusina at magalang na sinabi. Nang umalis si Sir, sinabi niya sa akin na siguraduhin makakain ka. Bago umalis, wala na sinabi si Sarah at naglakad papasok sa dining room. Ano kayang mangyayari sa pagbabalik ni Sarah kay Zephyr? Gawin kaya niyang utos ni Rickson? Alang-alang sa kanyang ama? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.